Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Eli. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Marinduque. Maaliwalas ang panahon ng mga sandaling yun. Ngunit hindi maipinta ang mukha ni Eli. Nasa tindahan sila ngayon ng asawang si Nora. Ngunit kanina pa napapansin ang bawat dumaraan na panay ang dampot ng iilang butil ng panindang bigas. Sabay subo. Hoy Eli, kahit siguro plansya hindi kayang ayusin yung gusot ng mukha mo. Ano na naman ba yung reaksyong yan? Umayos ka nga kung gusto mong may lumapit sa tindahan natin. May lumalapit nga, pero palihim namang nagnanakaw. Basta-basta nalang dumadampot ng bigas sabay subo. Oh, tignan mo. Napatayo mula sa kinauupuan si Eli. Sabay turo sa babaeng pasimpleng dumakot ng bigas. Pinandilatan pa niya ito at sinamaan ng tingin. Nagulat ito sa lakas ng boses. Nagmamadali ng tumayo dahil sa takot. Ikaw talagang, huwag mo ngang takutin. Paano tayo makakabenta kung para kang asong aatake sa mga mamimili? Mamimili? May customer ba na basta nalang dadakot ng hindi nagpapaalam o nagbabayad? Hindi natin hinihingi sa supplier ang paninda. Para ganunin lang. Alam mo ikaw, malapit na akong mainis sa'yo. Hindi mo ba napapansin na naglilihi yung mga yon? Kahit kailan ang hina talaga ng kokote mo, parang wala kang pinagkatandaan. Aba, wala akong pakialam kung naglilihi man sila o hindi. Dinadamay pa nila ang paninda ko. Kung gusto nila ng bigas, bumili ka mo sila. Diyos mio, manahimik ka na nga lang. Ang ingay-ingay mo eh. Maliit na bagay pinapalaki. Napabuntong hininga na lamang si Nora nang buhati ng asawa ang sako ng bigas at ipinasok sa loob. Hindi na pinansin dahil magkakasagutan na naman sila. Baka mas mahaba pa ang sagutan kesa sa listahan ng nabentang paninda. Nasanay na lamang si Nora dahil may ugali itong mahirap intindihin. Mas nauuna ang pagkamainitin ng ulo kesa pag-unawa. Makalipas ang ilang oras, dumagsa na rin ang mamimili sa munting pamilihan na meron lamang iilang tindahan. Hindi naman ito palengke ng bayan, ngunit dahil malayo, ginawa na lamang ng paraan para makabili ng pangangailangan sa araw-araw nang hindi dumarayo sa mismong sentro. Gulay at bigas ang pangunahing paninda nila Nora at Eli. Naging abala na din ang lahat ng tindero-tindera dahil sa siksikan at dami ng mamimili. Sa kabila ng pagiging abala ng lahat, nasa sulok lamang si Eli. Ni hindi man lamang naisip na tulungan ang asawa. Nakaliwat kanan kung kumilos sa dami ng customer. Pagkatapos ko rito, may masasakal talaga ako eh. Hindi man lang marunong tumulong. Kitang maraming bumibili. Paupo-upo pa. Ngunit kahit anong pagpaparinig ni Nora sa asawa, wala itong pakialam. Nakaupo lamang at panay ang pagmamasid sa paligid. Seryoso ang mukha na para bang may napapansin. Makalipas ang ilang minuto, tumayo na ito at nagsimulang maglakad. Nakisiksik sa dumadaan hanggang sa naaktuhan ang taong kanina pa sinusundan. Subalit hindi naabutan
dahil napansin siya at mabilis itong nakaalis. Pagkabalik ng tindahan, sermon ng asawa ang bumungad sa kanya. Ano ba, Eli? Mahiya ka naman. Ang laki-laki ng katawan mo tapos wala kang balak na tumulong. Buhatin mo itong bigas at ihatid sa sasakyan na bumili. Lakad ka ng lakad. Parang ikaw ang may-ari ng lote, ha? Ang bumili ka mo ang pagbuhatin mo niyan. Aalis muna ako, Nora. May mahalaga lang akong pupuntahan. Aba, hoy Eli, bumalik ka muna rito. Ay nako. Hindi na pinakinggan ni Eli ang asawa. Nagmamadaling umalis upang masundan ang nakitang lalaki. Nakaabot si Eli sa bakanting lote kung saan puro kambing, kalabaw at baka ang naroon. Tahimik na kumakain ng mga damo. Kanina pa palingalinga sa paligid, ngunit hindi na makita ang sinundang lalaki. Nang hindi na talaga mahanap, umuwi na lamang at laking gulat nang makita ang asawa na naroon na sa kanilang tahanan. O Nora, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sa tindahan kita iniwanan? Teka nga, doppelganger ka ng asawa ko, no? Aba, lumayas ka sa pamamahay na to. Tangkang hahampasin na ni Eli nang nadampot na walis ang hinihinalang elemento. Ngunit naunahan siya. Imbis na masindak, napaaray matapos mapingot sa tenga. Doppelganger mo ang mukha mo. Sino ba naman ang gaganahan magtinda kung ako lang mag-isa? Sus Mariosep, dapat ikaw ang naroon dahil lalaki ka. Pero daig mo pa yung babae sa pagiging senyorita eh. Hindi man lang magawang tumulong. Nagpapalaki ka ba ng bayag mo? Manahimik ka nga. Pinapahiya mo ko eh. Paano kung may ibang makarinig dyan sa sinasabi mo? Baka ano pang isipin nila? Na ano, Aber? Mahiya ka pang nalalaman ni ang tamad-tamad mong tao. Diyan ka na nga. Naibaling na lamang ni Eli ang paningin sa ibang direksyon upang maiwasang mas mainis pang lalo ang asawa. Sakto namang dumating si paring Nestor, ang dating kababata na nakatira sa kabilang bayan. Paring Eli, kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita. Mukhang nasa maayos na kalagayan ka. Anong sikreto? Wika ni paring Nestor. Oh, ano naman ba ang pinunta mo rito? Gagalitin mo na naman ba ako? Naku Nestor, alam mo mainitin itong ulo ko. Kaya mas mabuti pang umalis ka na lang. Ito naman hindi mabiro. Pero ano, seryoso na talaga ako ngayon. Kailangan ko ng tulong mo. Umaarangkada na naman ang aswang sa amin eh. Alam ko na may mutya ka dyan. Patulong naman kami. Nako, talaga bang may aswang sa inyo, Nestor? Baka mamaya nagsisinungaling ka na naman para lang makapunta ako sa inyo. Tapos pagdating doon, lambanog lang ang meron at hindi nilalang. Alam mo, alam ko na ang galawang ganyan eh. Binabalak mo pa akong lasingin at utuin. Seryoso nga kasi. Totoo na talaga ngayon. May aswang na sa amin. Naubos nga yung mga kambing ng kapitbahay. Tapos sa poultry maraming manok ang nadali. Baka naman ninakaw lang. Wag ako, Nestor. Marami akong gawain dito sa bahay. Wala akong panahon ngayon. O sige, sapat na bang patunay ito para maniwala ka? Napatingin si Eli sa kanang hita ni paring Nestor na merong mahabang peklat. Noong nakaraang buwan, nakasalubong ako ng aswang sa daan. Mabuti na lang napadaan ang kapitbahay kaya natulungan ako. Nakaligtas pero eto na nga, sugatan naman. Ano, ayaw mo pa ring maniwala? Paring Eli naman,
Seryoso na talaga ako ngayon. Kailangan ko ng tulong mo. Napaisip si Eli. Ilang beses na itong naloko ni paring Nestor na may aswang sa kanila. Kaya ang resulta, naisahan na ngunit nalasing pa. Ngunit ngayon, parang totoo na. O sige, siguraduhin mo lang talaga na totoo dahil kung hindi, malilintikan ka na sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo, Nestor? Abay, oo naman. Maghanda ka na. Pupuntahan ko lang yung inarkilahang tricycle. Doon lang kasi nakaparada eh. Babalikan kita, paring Eli. Sa pagtalikod ni paring Nestor, nagmamadali na ding pumasok ng tahanan sa Eli upang asikasuhin ang mga gamit. Sa kanyang paghahanda, sumingit ang asawa't nakiusisa. Oh, lalayas ka na naman. Ang kapal talaga ng mukha mo. Wala nang ang nagawang tulong dito sa bahay. Lalayasan pa ako. Eh kung maibabalik ko lang yung panahon, hindi kita dapat pinakasalan. Hoy Nora, magtigil ka nga. Puro ka dakdak dyan eh. Saka, hindi naman ako lalayas. May pupuntahan lang. Doon sa lugar ni paring Nestor. Eh may namiminsalang aswang daw eh. Ayan, ganyan tayo eh. Kapag usapang aswang, ang bilis mong rumesponde samantalang sa paghugas ng pinggan, hindi magawa-gawa. Ilang araw na yun sa lababo oh. Ay naman, pwede bang isang tabi muna yan? Parang yan lang eh. Tsaka mas mahalaga ang mapuksa ang aswang kaysa sa paghuhugas ng pinggan. Ay hindi, hindi ka aalis. Dito ka lang dahil marami ka pang gagawin. Mahiya ka naman, Eli. Kaawaan mo ang asawa mong hindi na makahinga sa dami ng gawain. Bahala ka nga dyan. Nag-iinarte ka lang eh. Hindi bagay. Aba, hoy ano, lalayasan mo talaga ako. Bumalik ka rito. Hindi na pinakinggan ni Eli ang asawa. Nagmamadali na itong lumabas. Nakasalubong niya si paring Nestor. Nagtataka dahil sa malakas na sigaw ni Nora. Anong meron? Umiinit na naman ang dugo ni Maring Norma. Inaway mo na naman. Kayo talaga. Mula pagkabata hanggang ngayon, nagbabangayan pa rin. Mga away niyo pambata talaga eh. Magmaneho ko na nga lang bago tayo maabutan yan. At makaladkad ako pabalik ng bahay. Gusto mo ba yan? O sige. Pero parang nakakabastos naman. Kung hindi ko kakausapin si Maring Nora, nandito na lang din ako eh. Kakamustahin ko. Sabing andar na eh. Malapit na siya oh. Gusto mo yatang hindi kita matulungan. Aba, bilisan mo. Wala nang nagawa si paring Nestor kundi paandarin ang tricycle at paharurutin bago makalapit si Nora na may bitbit na mahabang kawayan. Balak itong ihampas sa asawa. Natatawa na lamang si paring Nestor dahil hindi akalain na muling masasaksihan ang tila batang pag-aaway ng mag-asawa. Magmula pa noong nagliligawan pa lamang, palagi nang nagbabangayan. Walang araw na lilipas na hindi sila nagpapalitan ng salita. Ngunit kahit ganon, mahal naman nila ang isa't isa. Kahit hindi nagkakasundo sa halos lahat ng bagay. Dahil sa katamaran ni Eli pagdating sa mga gawain, si Nora lamang ang madalas na kumikilos. Ngunit sa kabila nito, suportado ng asawa ang pagiging antingero ni Eli. Minsan pa sinasamahan niya sa tuwing may dadayo sa kanilang tahanan para magpatulong. Ngunit mas lalo pang lumala ang katamaran ni Eli na wala na talagang balak na tumulong kahit sa magagaang gawain. Dito na tumutol si Nora.
pinipigilan na niyang manugis ng aswang dahil sa inis na mas aktibo pang tumulong sa iba kesa sa kanya. Pero matigas ang asawa at ayaw makinig. Ipinagpapatuloy ang gawain bilang antingero. Minsan pa'y isinusumpa niya buhat sa galit. Nang makarating sina Elay sa bayan na kinalakahan ni paring Nestor, pagkababa niya ng tricycle, masasabi kagad na merong bakas ng aswang ang hangin. Kumbaga napadaan ang nilalang sa lugar bago sila dumating. Medyo malayo-layo ang bahay namin ha. Lumipat kami kasi inayos ng munisipyo itong kalsada. Kunting tiis lang sa paglalakad makakarating din tayo. Aba, nasa na yun? Ito talagang si Elay oh. Hindi ko alam kung antingero ba o bula. Ang bilis mawala eh. Paring Elay, nasan ka na ba? Naku naman oh. Lingid sa kalaman ni Nestor, lumihis ng daan ang kaibigan. May napansin ito sa kabilang daan at hindi na nagpaalam. Habang si Elay naman, nakaramdam ng kakaiba. Nang tignan niya ang babaeng nakaupo sa tabi, sa bahagi kung nasan ang mga halaman. Nang makita siya, nagmamadali itong tumayo at natatarantang tumakbo. Sinundan niya at nang maharangan, dali-dali niya itong tinanong. Huli ka ngayon. Ikaw ba ang umaaswang dito? Hoy babae, huwag mo kong artehan ng ganyan. Hindi uubra sa akin yung baliw-baliwan mo. Nararamdaman ko. Aswang ka kaya pwede bang umaming ka na? Bistado ka na eh. Napaayos ng tayo ang babae at saka masamang tumingin kay Elay. Ano ba ang gusto mo? Nananahimik ako rito tapos bigla kang mananakot. Nananahimik? Mukha mo. Huwag mo kong bigyan ng ganyang rason. Kilala kita aswang. Ikaw rin yung sa kabilang bayan eh. Swerte ka lang dahil inuna ko ang kaligtasan ng misis ko. Dahil kung hindi siya napahamak ng sandaling yon, tinapos na kita. O tapos, anong gagawin mo ngayon? Papatayin mo ko? O sige. Sige, gawin mo. Aba, sinusubukan mo ko ha? Akala mo yata hindi kita papatayin ano? Baka nakakalimutan mo. Wala kang lakas ngayon dahil may araw pa. At dahil sinusubukan mo ko, pues, pagbibigyan kita. Naalerto ang babae. Nang hawakan ni Elay ang pangil na nakasabit sa leeg at nag-usal ng orasyon, kagad itong kumaripas ng takbo. Nasundan naman ito ng antingero hanggang sa umabot sila sa kagubatan. Nang wala nang mapuntahan, napilitan ang aswang na harapin ang hantungan sa mga kamay ni Elay. Naging mabilis ang pagkilos nito. Inilabas ang itak sa tagiliran. Dali-daling tinaga ang leeg ng aswang. Ilang sandali pa, dahan-dahan nang nawala ng lakas at unti-unting nagsara ang mga mata. Nang humantusay na sa lupa, napailing na lamang si Elay. Napadasal pa bilang paggalang sa kaluluwa ng yumaong aswang. Kahit papano, may kaluluwa ka pa rin kagaya ko. Ang pinagkaiba nga lang, mas halangyang sayo. Nang masiguradong patay na nga ang aswang, pinunasan ito ng tuyong dahon ang dugo ng aswang. Ibinalik sa sisidlan. Pagkatapos, nagmamadaling iniwanan ang bangkay. Naging maingat ito. Hindi hinayaang may maiwang bakas na magtutukoy sa kanya. Dahil kapag nagkataong nalaman ng mga tao na siya ang pumatay, malaking problema ang aabutin. Dahil sa mga mata nila, karaniwang baliw lamang ang babae.
Pagdating ni Elay sa kalsada, bumungad ang nag-aalalang kaibigan. Oh, buti naman at nagpakita ka na. Elay, kung saan na ako sumuot para hanapin ka. Saan ka ba galing? Bakit maraming dahon na kumapit sa damit mo? Dumumi lang ako sa kakahuyan. Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam ha. Gusto na talagang lumabas eh. Alam mo, ang dugyot mo talaga pare. May banyo naman sa bahay eh. Mas pinili mo pa talaga sa kakahuyan dumumi. Halika na nga lang, sumunod ka sa akin ha. Kapag ikaw nawala ulit, bahala ka na talaga. Pagkarating sa mismong tahanan ni Nestor, dumiretso sa kusina si Elay na para bang bahay niya rin. Nagtimpla ng kape at saka nautusan pa ang kaibigan na bumili ng tinapay. Nang makabalik, siya lamang din ang kumain ng monay at hindi na nag-abalang mamigay. Patay gutom ah. Kakatapos lang dumumi. Kumain naman ngayon. May sinasabi ka ba, Nestor? Baka gusto mong makihigop ng kape ko. Aba, magtimpla ka. Hindi ako gutom. Tsaka pwede bang hanapin mo na kagad yung aswang para matapos tayo ngayong araw? Ayoko na ipagpabukas. Baka kung ano na naman yung gawin ng nilalang na yun. Kawawa naman kung madama yung pamilya ko. Huli ka na pare. Nagsimula ng kainin ng bulate yung katawan ng aswang. Wala ka nang dapat ipag-alala. Ligtas na kayo ng pamilya mo pati yung bayang to. Ano ka mo? Paano naman kakarating lang natin dito? E di sinabay ko na sa pagdumi ko kanina yung pagtumba sa aswang na gumugulo sa inyo dito. Wala na, tapos na. Napanganga at natulala na lamang si Nestor sa sinabi ni Elay. Hindi niya mawari kung nagbibiro lang ba ito o ano. Ngunit dahil seryoso ang pagkakasabi, hindi niya tuloy magawang magtanong muli. Nanahimik na lamang ito ngunit gulong-gulo ang isipan sa katanungan kung paano napadali ang pagtugis sa aswang. Pagsapit ng hapon, naghanda na si Elay sa pag-alis. Babalik na sa kanyang tahanan. Hinatid ito ni Nestor dahil may kalayuan at hindi kayang lakarin. Habang nasa daan, narinig nila ang usapan tungkol sa natagpuang katawan sa kagubatan. Naku, kawawa talaga si Helena. Baliw na nga, pinagkaisahan pa. Ayun, namatay tuloy. Kawawa nga dahil tinakasan ng sariling pag-iisip. Mas kinawawa pa. Lintik talaga ang gumawa nun. Napatingin si Elay sa kaibigan dahil sa huling sinabi nito. Sumama ang loob ngunit hindi magawang sabihin na siya ang pinatutungkulan dahil baka mabuking. Minabuti na lamang manahimik kesa madulas kapag nagsalita pa. Makalipas ang ilang sandali, nakarating din sila. Pagkababa ng tricycle, sumalubong kagad si Nora at pinaghahampas si Elay. At naisipan mo ba talagang bumalik? Sana hindi na lang. Ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos mo kong layasan, ito at bumabalik ka? Aba, wala na talagang mas ikakapal yang pagmumukha mo. Ano ba, Nora? Papatayin mo ba ako? Ang lakas ng hampas mo. Parang bakal yung kamay mo eh. Oy Nestor, tulungan mo nga ako dito. Pakilayo ang demonyitang to. Uy paring Elay, diyan kita hindi matutulungan. Away mag-asawa yan. Bawal manghimasok ang ibang tao. Nagmamadaling lumayo si Nestor upang mabigyan ng oras ang mag-asawa na sila lang. At isa pa, nahihiya itong manatili dahil pinagtitinginan ng mga kapitbahay at dumaraan ang dalawa. Tignan mo, dahil hindi ka nagsibak ng kahoy, ako ang gumawa at ito, nasugatan ako.
Kasalanan mo at tatamad-tamad ka. Ganyan tayo eh. Ako ang sinisisi mo sa pinagagagawa mo. Kasalanan mo naman talaga eh. Kung gumawa ka ng gawaing bahay, hindi sana ako gagawa. Ayan tuloy, nagkasugat ako ng wala sa oras. Ay naku Nora, kahoy dapat ang tagain, hindi yung kamay mo. Ganon? O sige, tumakbo ka at hahabulin kita ng itak. Buwisit ka. Santissima. Sinapian ka na talaga ng demonyo. Kumaripas ng takbo si Eli bago pa maabutan ng asawa na hindi niya inaasahang hahabulin siya ng itak. Sa tanang buhay niya, ngayon pa lamang ito natakot ng husto. Pati mga kapitbahay kinabahan sa kanila. Normal naman sana ang bangayan, ngunit mukhang napasobra ngayon na ikinagulat ng lahat. O ano, hindi ka bababa dyan? Sinasagad mo na ako, Eli. Kung maibabalik ko lang talaga ang panahon, sana noon pa. Dinispatcha na kita. Ay, ako rin naman. Kung maibabalik ko lang ang panahon, sana yung kapatid mo na lang yung niligawan ko. Ewan ko ba kung bakit minahal kita eh. May lahi ka palang demonyo. Bakit ngayon pa lumabas ang ugaling yan? Sana noon pa para naiwasan ko na. Sagot ni Eli habang nakatingin sa ibaba ng puno. Buisit naman tumatandang to. Kung kailan matagal na kami, naging asal demonyo. Si Satanas talaga hindi marunong pumili ng sasapian no? Sa asawa ko pa talaga. May sinasabi kang damuho ka? Wala. Pwede bang itigil na natin to, Nora? Hindi na tayo mga bata para magkaganito. Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay natin? Pinagtatawanan tayo dahil dyan sa ugali mo mas bulok pa yata sa lantang gulay. Hoy, pagod na ako. Kapag ako nahulog dito at namatay, mumultuhin kita. Hindi kita titigilan, sige ka. Di gawin mo. Sinong tinatakot mo? Aber? Kahit ngayon nga nabuhay ka, para ka ng multo eh. Huwag ka nang umuwi sa bahay ha. Sinasabi ko talaga sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Eli nang ang asawa na mismo ang tumigil. Akala niya hindi siya makakababa mula sa pagkakalambitin sa puno ng niyog. Nang makababa, napasalampak pa sa lupa dahil sa matinding pangangatog ng mga tuhod. Pawisan pa at kabadong-kabado. Ay sus Mariosep tong asawa ko. Asawa ko ba talaga to o ibang tao? Hindi ko na yata kilala. Mamamatay pa ako nang wala sa oras. Diyos ko. Pinalipas muna ni Eli ang ilang oras. Nang sumapit ang gabi, binalak niyang umuwi upang makapagpahinga naman. Ngunit nang nasa bakuran na siya ay biglang tinabla ng takot. Nakita niya ang asawa na abala sa gawaing kusina. Dinig na dinig pa ang sermon nito. Nahiya na tuloy itong pumasok kaya naupo na lamang muna sa labas. Habang nasa ganong sitwasyon, dumating ang kapitbahay na si Mang Kuling. May kasama itong mag-asawa na hindi pamilyar sa kanya. Magandang gabi sa inyo, Eli. Sila pala sina Gian at Elena, kaanak ko sa kabilang bayan. Nandito sila para humingi ng pabor sa iyo. Sana ay matulungan mo. Bakit? Anong meron? Anong problema ng dalawang to? Ito kasing asawa ko, Eli. Nagbuntis tapos noong nanganak na. Patay ang bata paglabas. Ang sabi ng pinuntahan naming manggagamot, inaswang daw ang sanggol. Hindi niya kayang humarap sa aswang dahil wala siyang sapat na gamit. Nandito kami ngayon para humingi ng tulong sa iyo. Gusto naming gumanti sa hayop na pumatay sa anak namin.
Sana matulungan niyo kami. Ay nako, umaarangkada na naman ang mga aswang na yan. Naiintindihan ko ang sakit na dulot ng pagkawala ng inyong anak. Pero, sigurado ba talaga kayo na gumanti? Kilala niyo ba yung aswang? Oo, hindi ako pwedeng magkamali. Habang nagbubuntis ako, ang kaibigan ng yumao kong ina ang palagi kong kasama. Dumadalaw siya sa bahay. Akala ko bisita lang pero may masama na palang pakay. Paano ka naman nakakasiguro, Iha? Masama ang magbintang ng walang sapat na patunay. Magkakasala lang tayo kung hinala ang pagbabasehan. May usap-usapan na dati na aswang siya. Hindi ko lang masyadong napagtuunan ng pansin dahil bata pa ako noon. Hindi ko pa alam ang mga ganitong bagay. Pero sigurado talaga ako na siya ang aswang dahil sa tuwing pumupunta ng bahay, ako kagad ang hinahanap. Tapos palaging hinahawakan ng tiyan ko. Palagi rin nagtatanong kung kailan ako manganganak. Anong ipapangalan ko sa bata at kung ano-ano pa. Kahina-hinala naman talaga, hindi ba? Sabagay. O siya, umuwi na kayo dahil bukas na bukas. Magpapasama ako kay Mang Kuling sa tahanan niyo. Obserbahan natin yung pinaghihinalaan yung aswang at kapag sigurado na tayo, saka natin siya paparusahan. Ayos ba? Gabi na kasi at galing pa ako sa mahabang lakad eh. Hindi pa ako nakakapagpahinga. Sige po, wala pong problema. Hihintayin ka namin, Eli. Salamat na kagad. O sige na, umuwi na kayo. Iatid mo na lang, Mang Kuling. Gabi na at baka mapano pa sila sa daan. Nang umalis na ang tatlong bisita, hindi maiwasang makaramdam ng lungkot ni Eli. Palaging nangingibabaw ang emosyon pagdating sa mga bata o sanggol na nabibiktima ng aswang. Minsan na din itong nawala ng anak kaya naiintindihan niya ang mag-asawa. Ang galing mo naman. Kapag ibang tao, ang bilis mong tumulong. Kapag may aswang natutugisin, alisto ka. Tapos sa akin wala kang ni katiting na awa. Hindi ka marunong tumulong sa mga gawain. Halos mapatalon sa gulat si Eli sa biglaang pagsigaw ng asawa. Hindi niya namalayan ang paglabas at paglapit nito sa kanya. Nakatikim pa ito ng hampas ng sandok. Nora, masakit yun ah. Alam mo bang nakakabaliw ang mahampas ng sandok? Tumigil ka na. Hoy, aba. Di mabaliw ka. Wala akong pakialam. Hindi pa rin tinigilan sa paghampas si Eli. Hanggang sa nakahanap ito ng pagkakataong makatakas. Nagmamadaling pumasok ng bahay at pinagsarahan ng asawa. Buksan mo to, Eli. Kapag ako nakapasok, malalagot ka talaga sa akin. Diyan ka nga muna. Ang ingay mo eh. Mapanakit ka pa. Sa labas ka muna matulog. Diyos ko, mas mahirap ang pakisamahan tong asawa ko kaysa sa ibang nilalang. Mas mabuti pang aso, nakakaunawa. Dagdag ni Eli. Lumipas ang gabi na puro bangayan ang maririnig sa kanilang munting tahanan. Hirap ding makatulog ang katabing bahay dahil sa lakas ng boses. Hindi lang sila sinaway dahil nahihiya. Hanggang sa pagsapit ng umaga, wala pa rin nagbago. Ingay pa rin ang mapapakinggan. O sige lang, umalis ka na. Manugis ka ng manugis hanggang sa maubos ang aswang sa mundong to. Huwag kang tumigil. Maghanap ka ng nilalang napupuksain mo. Gawain mo yan eh. Tungkulin mo yan bilang antingero. Pero huwag ka nang bumalik sa bahay na to kahit kailan ha. Peste ka. Doon ka na sa mga aswang makitira. Napapikit na lamang si Eli sabay takip ng magkabila ang tenga. Tila may tumutunog na kampana sa pandinig. Sa lakas ng boses ng asawa,
Hindi na lamang niya binigyan ng pansin. Tiniis ang kaingayan hanggang sa nakawala na ito nang makaalis ng tahanan. Galit na galit si Nora, ngunit hindi niya magawang isantabi ang pagtulong sa mag-asawang lumapit kagabi. Ayon sa kanya, darating din ang oras na maiintindihan siya ng asawa. Ngayon mas kailangan niyang unahin ang mas mahalagang bagay. Sa tulong ni Mang Kuling, narating ni Elay ang bayang tinitirhan ng mag-asawa. Masyado itong malayo. Hapon na nang makarating bago pa sumapit ang gabi. Ilang bundok ang kanilang dinaanan at base dito, naintindihan niya ang kalagayan ng lugar. Hindi nalalayong pamugaran ng aswang. Mabuti naman nakarating kayo bago sumapit ang gabi. Diyan kasi sa bundok may aswang na nag-aabang kaya wala nang maglalakas loob na lalabas pa dahil sa takot. Wika ni Gian. Gaano ba kayo kadalas aswangin dito? Araw-araw ba? Gabi-gabi? Hindi naman sa ganon. Mas madalas sila sa kabundukan. Madalang lang kung may sumadya rito sa bahay-bahay. Matapos ang maiksing usapan, binigyan ng espasyo ng mag-asawa si Elay para makapagpahinga. Ngunit hindi nito magawang matulog dahil nakikiramdam. Habang nakadungaw sa bintana ay nahagip ng paningin ang isang ginang na naglalakad sa daan. Pasulyap-sulyap ito sa bahay ni Gian. Nagmamadali naman itong nagtago upang hindi makita. Katulad ng deskripsyon na binigay ni Elena kanina, ang babaeng ito ang kaibigan ng yumaong ina, ang pinaghihinalaang pumatay sa anak. Pinagmas ng mabuti ni Elay ang babae. Hindi niya magawang sumalungat sa paniniwala ng mag-asawa dahil tama sila. Ang babaeng ito ay isang aswang. Sinundan niya ito ng tingin. Nakatatlong balik kaya napapaisip na ito. Sino naman kaya yung minamanmano ng isang to? Hindi na buntis si Elena pero nandito pa rin. Ano bang pakay mo? Mahinang tanong ni Elay sa sarili habang hindi pa rin tinatantanan ng tingin ng babae. Ilang sandali pa ang lumipas. Nawala na ito. Dito na rin siya kumilos para mailigpit ng maaga ang nasabing nilalang. Elay, aalis kayo? Hindi niyo ba nagustuhan ang kwarto? May gusto po ba kayo? Sabihin niyo lang susubukan naming ibigay sa inyo. Hindi. Ayos lang ang kwarto. Pero hayaan niyo muna ako ha. May pupuntahan lang. Saglit lang to. Gabi na, Elay. Masyado nang delikado sa labas. Huwag niyo akong alalahanin. Gian, dito ka lang sa bahay ha. Bantayan mo si Elena. Tapos kapag may napansin kayong masamang amoy, yung kakaiba, hindi pangkaraniwan, isaboy niyo itong langis sa hangin. Itataboy nito ang nilalang na umaaligid. Nasa panganib ba kami ulit ng asawa ko, Elay? Hindi natin sigurado pero mas mabuti na ang handa at alisto. Tandaan niyo ang sinabi ko. Mag-ingat kayo dito at wag na wag niyong pagbubuksan ng pinto ang kahit na sino. Maliban sa akin. Maliwanag ba? Napanatag ang loob ni Elay nang tumango at naintindihan na mag-asawa ang bilin. Nagmamadali na itong lumabas upang masunda ng babae. Sakto namang muli itong napadaan. Nagkatitigan pa ng ilang segundo hanggang sa nakilala nito kung sino nga ba siya. Kagad itong hinabol ni Elay nang magsimulang tumakbo palayo. Umabot pa sila sa kabundukan kung saan may nag-aabang din na aswang bukod sa babae. Ngunit dahil malakas ang tangan niyang mutya sa pangil ng musang, sila na ang nagkusang umatras.
Ganyan nga. Magkusa kayong umalis para hindi na ako mag-aksaya ng oras sa pakikipaglaban sa inyo. Pero, buwisit na babaeng to ah. Ang tigas ah. Nagsialisa na ang mga aswang na nag-aabang sa bundok. Ngunit ang babaeng hinabol, nanatiling nakatayo sa hindi kalayuan. Tila hinahamon ito base na rin sa paraan ng tingin nito. Hoy ikaw, ano? Lalaban ka ba? Ang tigas mo rin ano? Mga kasama mo umalis na, ikaw nandito pa. Gusto mong mamatay, manang? Bilib din ako sa iyo eh. Bistado ka na nga, hindi ka pa rin natatakot. Dinukot ni Elay ang patalim. Hinawakan nito ang pangil ng musang sa kabilang kamay. Mabilis na kumilos si Elay at akmasa ng tatagain na ang aswang. Ngunit tumakbo ito. Dali-dali naman itong hinabol ni Elay. Hindi naman nakalayo dahil naabutan bago pa makakyat sa kabilang bundok. Mahigpit niya itong hinawakan para hindi na makatakas. Grabe ang bilis mo ah. Pero pasensyahan na lang tayo. Dahil hindi na kita kakaawaan. Pati apo ng yumao mong kaibigan dinali mo. Anong klaseng kaibigan ka? Sabagay, ang halimaw ay mananatiling halimaw at hindi kikilala ng kaibigan sa oras na magutom ang sikmura. Ngayon, bubusugin kita ng kamao ko nang matahimik ka ng hayop ka. Binitawan ni Elay ang hawak na patalim. Mabilis na pinagsusuntok ang nilalang. May balak pa sana itong magpalit ng anyo bilang aswang. Ngunit hindi na natuloy dahil sa laki ng pinsala na dulot ni Elay. Patuloy pa sa pagpupumiglas ang nilalang. Ngunit hindi na pinatagal pa ni Elay ang labanan. Kinuha nito ang patalim. Itinarak sa dibdib ng aswang. Sa puntong yon, nangisay, nanghina at tuluyan ng binawian ng buhay. Matapos humandusay sa lupa, napabuntong hininga na lamang si Elay. Sandali pa niyang tinignan ang bangkay. Pagkatapos ay minabuting dalhin sa pinakamasukal na bahagi upang hindi madaling mahanap. Bumalik ito sa bahay ng mag-asawang Gian at Elena. Tinignan ng dalawa. Wala namang nangyaring masama habang sila lamang ang naiwan. Nag-aalala ang mga ito ngunit sinabihan niyang magpahinga na lamang. At bukas na ibabalita ang tungkol sa aswang na pinuksa. Habang nasa higaan hindi mapakali si Elay. Ganitong ganito ang sitwasyon sa tuwing may mapapatay na aswang. Alam niyang tama naman ang ginagawa. Dahil nararapat lamang yon sa mga nilalang na walang ibang alam kundi ang sindakin at biktimahin ng mga tao. Ngunit may parte din sa kanya na nanghihinayang sa buhay ng mga ito. Minsan na din siyang napatanong kung bakit may ganong klaseng nilalang sa mundo. Bakit kailangan pang may masaktang tao at may mamatay na aswang? Bakit hindi nilang magsama nang walang nasasaktan? Naging mas malalim pa ang pag-iisip niya hanggang sa namalaya na lamang na sumikat na ang araw. Kung hindi nahawi ang kurtina ng bintana, hindi pa mapapansing umaga na pala. Bumangon na lamang ito at lumabas. Sakto namang gising na ang mag-asawa. Upang wala nang masayang na oras, ipinagtapat na niya ang totoong nangyari nung nagdaang gabi. Ayun nga, tama kayo na ang babaeng kaibigan ng yumaon yung ina ang aswang. Nakaengkwentro ko kagabi at yun na nga, wala na siya. Huwag na kayong mag-alala. Dahil magmula ngayon wala nang gagambala sa inyo. Saka, iiwanan ko rin kayo ng pangontra para kahit papano may proteksyon dito sa inyong tahanan. Hindi na rin ako magtatagal dahil may bahay din akong uuwian.
Kaya pagkatapos ng agahan, nagpaalam na si Eli. Siniguro niyang mapanatag ang kalooban ng mag-asawa bago tuluyang umalis. Ilang sandali rin itong nagmasid sa kabundukan. Malakas ang enerhiya ng mga aswang doon at para mabawasan, may inilibing itong butil sa mismong bundok. Sinabayan na rin ng maiksing orasyon. Nang matapos, nagpatuloy na ito sa paglalakad. Pagkauwi ng tahanan, hindi pa nakakaupo ay binulabog na ng ingay mula sa nagtataasang boses ng asawa. Kakagaling lang nito mula sa tindahan. May dala pang mga gulay na walang pakundangang ibinato sa kanya. Aba, nakauwi na pala ang magaling kong asawa. Sino nagsabing bumalik ka rito? Ang linaw-linaw ng pagkakasabi ko na sa mga aswang ka makisama. Dahil sa kanila ka naman alisto, di ba? Nora, ano ba? Magtigil ka na nga. Hindi ka na nahiya sa mga kapitbahay. Malapit na tayong palayasin ng mga yan sa kaingayan mo. Kaya pakiusap lang. Pakitikom naman niyang bunganga mo kahit ngayon lang. Huwag mong idahilan ng ibang tao. Umalis ka. Lumayas ka. Wala ka ng parte sa bahay na to. Doon ka tumuloy sa mga tinutugis mong aswang. Talaga ba? Palalayasin mo ko. Ikaw rin. Marami pa naman akong dalang pera dahil malaki ang binayad sa akin. Inilabas ni Eli ang perang natanggap mula sa mag-asawa bilang kabayaran sa serbisyo. Ayaw naman sana niyang tanggapin. Ngunit mapilit ang mag-asawa at wala nang nagawa pa. Aba, anong akala mo sa akin, Eli? Mukhang pera? Abay, buwisit ka. Akala niya madadala si Nora. Hindi pala. Mas lalo lang itong nagalit at napilitan siyang lumabas ng tahanan. Sa bakuran na lamang nagpalipas ng oras. Ilang sandali pa lumabas ng bahay ang asawa. Hindi siya pinapansin. Kinakabahan pa dahil may bitbit na itak. Dumiretso ito sa likod at nagsimulang magsibak ng kahoy. Noong una hindi kumibo si Eli. Pero dahil sa sunod-sunod na ingay ng pagsibak, hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya at pinagmasdan ng asawa. Dito niya napansin ang bahagyang pagpayat nito. Pagod na mga mata at parang pinipilit na lamang na kumilos. Napabuntong hininga siya at saka binawi ang itak. Sige na Nora, ako na. Baka masugatan ka na naman eh. Pumasok ka na lang sa loob. Ihahatid ko mamaya mga sinibak na kahoy. Ako na? Kaya ko ang lahat ng gawain dito. Saka ayaw kong umasa sa kagaya mong punong-puno ng katamaran sa buong pagkatao. Ano ba Nora? Ako na dito. Gawain to ng lalaki kaya sumunod ka na lang sa akin. Huwag kang makulit. Aba, tingnan mo kung sinong magsalita. Talaga ba Eli? Ano, gumana na ba yung mutya mo kaya ka nagkakaganyan? Hindi uubra sa akin ang estilo mong yan. Bait-baitan. Nora, pasensya ka na kung tamad tong asawa mo. Pero gumagawa naman ako ng mga gawaing bahay. Hindi nga lang nagagawa kaagad pero tinatapos ko naman. Ano pa bang gusto mo? Mabuti at natanong mo yan. Ang gusto ko lang naman Eli, huwag mong iparamdam na mas mahalaga pa ang tungkulin mo bilang antingero kaysa sa akin na asawa at pamilya mo. Parang palagi na lang akong nahuhuli. Parang mag-isa lang ako sa buhay na to. Hindi na kita maramdaman. Parang ang layo-layo mo na. Masyado kang nakatutok sa panunugis ng ibang nilalang na nakalimutan mo na ang responsibilidad bilang asawa. Ayos lang sana kaso parang unti-unti mo na akong ibinabaon sa limot.
Nakakasakit ka ng damdamin. Tinilikuran siya nito matapos yung sabihin. Aba, yun lang pala ang kinakagalit mo eh. Ano bang gusto mo? Lambing? Lalambingin kita. Ibibigay ko lahat ng... Naitikom na lamang ni Eli ang bibig. Sabay hugot ng hininga. Hindi niya inaasahan na yun pala ang dahilan ng asawa. Akala niya may mas malalim pang rason. Ngunit nang inisip ng mabuti ang sinabi nito, nakaramdam siya ng awa. Napagtanto niyang naiiwanan na ang asawa ng hindi namamalayan. Sumapit ang 7:00 ng gabi. Nasa labas pa rin si Eli. Hindi sila nagkausap ni Nora. Ayaw niyang unahan dahil masama pa ang loob nito. Lumipas ang ilang sandali. Nakaidlip si Eli. Nagising na lamang na may tumupik sa balikat. Pagmulat bumungad sa mukha niya si Aling Nena. Pasensya na kung nagulo ko ang pag-idlip mo, Eli. Kailangan ko lang talaga ng tulong. Inaaswang ang anak kong si Tonya. Kaya maaari bang tulungan mo ko? Ano? Paano niyo naman ho nalaman na inaaswang? Nasa kabilang baryo naman ang anak mo Hindi ba? Pagkagaling ko sa tindahan, dinalaw ko siya at ayon sa mga kwento niya, may umaaligid daw. Magtatatlong gabi na. Tulungan mo naman ako, Eli. Paano naman ho siya nakakasigurong aswang umaaligid? Baka kapitbahay lang nila. O hindi kaya kawatan o iba pang masasamang loob. Paring Eli, alam ng anak ko ang pinagkaiba ng ordinaryong tao sa isang halimaw. O sige, Aling Nena. Tignan natin. Sandali lang. Magpapaalam lang ako sa asawa ko, ha? Sige na. Umalis ka na. Unahin mo na yung aswang baka makawala pa. Nagulat pa sila pareho ni Aling Nena ng pabalibag na sinara ni Nora ang pinto. Magkaawa yata kayo ng misis mo, Eli. Pero pwede bang unahin mo muna ang anak ko? Ayaw kong mawala ng apo. Nalilito si Eli kung sino ang uunahin. Ngunit sa huli, pinili niyang tulungan muna ang ibang tao. Nagmamadali silang nagpunta sa kabilang baryo at malayo pa lamang. Amoy na na matanda ang aswang. Habang sakay ng tricycle. Habang hawak ang mutya ng pangil ng musang. Nagsimula na ito ng mga orasyon at pagkababa na pagkababa. Hinanap kagad ang pinagtataguan ng nilalang. Inutusan niya si Aling Nena na puntahan ang anak na buntis para masamahan. Samantalang siya naman ang tumutugis. Sa likod bahay pala nagtatago ang nilalang. Maingat na lumapit si Eli para hindi madaling mapansin. Nang makalapit, inambahan niya ngunit mabilis itong nakakilos. Nanlalaban pa kaya medyo nahirapan si Eli. Napaatras ito upang makailag sa mga pagkalmot. Mabuti na lamang kakahuyan na sa bahaging yun. Dista-distansya ang mga bahay kaya't walang ibang nakapansin sa kanila. At isa pa, madilim na ang paligid. Nang makabuelo si Eli at masukat ang galaw ng aswang, hindi na niya ito kinaawaan. Nag-usal si Eli sa tangang mutya. Mabilis na kumilos. Pinagtataga ang nilalang. Hindi pa nakontento si Eli. Hinubad nito ang pangil. Isinuot sa leeg ng nilalang. Dito na nangisay ng todo ang aswang na makalipas ang 1 minuto. Hindi na nakagalaw. Tuluyan itong binawian ng buhay. Umalis na rin siya kagad para matignan ang kalagayan ni Aling Nena.
Pagdating sa bahay, naabutan niya ang maglola na dahan-dahang lumalabas dahil manganganak na ang apo. Tulong! Elay, manganganak na ang anak ko. Doon tayo sa bahay ni Maring Zelda. Dumakad naman sila sa kabilang sitio para mapuntahan ang tahanan ng kumadrona. Nang inasikaso na ang panganganak, hindi magawang umalis ni Elay dahil nangangamba ito na baka may pumuslit na aswang at madali ang sanggol. Naghintay siya hanggang sa lumipas ang ilang sandali at nailabas na ang bata. Naging maayos ang pagluwal. Wala na din ang banta ng panganib. Nang masigurong ligtas ang lahat ay nagpaalam na ito. Pasado 1:00 na mga sandaling yun, nang makauwi si Elay sa tahanan, tahimik na ang paligid maging ang bahay. Nakapasok naman ito dahil nakuhang buksan ng pinto. Nang makitang mahimbing nang natutulog ang asawa, dumiretso na lamang sa silid para makapagpahinga na. Kinabukasan, tinanghali ng gising si Elay. Wala na si Nora na mga sandaling yun. Pagkatapos mananghalian, nagmamadali itong nagpunta sa tindahan. Naabutan niya doon ang asawa na abalang-abala sa gawain. Bigla siyang nakaramdam ng hiya na hindi magawang lumapit. Ngunit nang dinagsa ang pamilihan, napilitan itong tumulong para hindi maging kawawa ang asawa sa kaliwat kanang gawain. Hoy, anong ginagawa mo dito? Ang kapal na mukha mong magpakita. Aawain mo pa talaga ako? Sa harap ng mga suki mo? Ipagpaliban mo na muna yan. Saka na tayo mag-away kapag naubos na ang paninda. Maraming bumibili oh. Hindi na nagawang sumagot ni Nora. Nahihiya ito sa mga suki na nasa harapan lang. Ibinuhos nila ang atensyon sa gawain sa tindahan. Nang matapos at sumapit ang 6:00, dahan-dahan na silang nagligpit at nagsara. Pag-uwi sa tahanan, tila hindi magkakilala ang dalawa dahil sa malayong-malayo ang distansya ng bawat isa at natukso pa ng mga kakilala. Oy Elay, maghiwalay na ba kayo ng asawa mo at ang layo-layo nyo sa isa't isa? Kung kailan tumagal kayo, na niyo pa naisipang maghiwalay? Lambingin mo kasi pare. Yakapin mo. Halikan. Para hindi man lamig sa'yo. Ay iiwanan ka na yan. Napakamot na lamang sa ulo si Elay nang makita si Nora na ang bilis ng paglalakad. Masyado na itong malayo at nang lumiko sa kabilang daan, hindi na nakita. Nagmamadali na din itong umuwi para kausapin ang asawa. Ngunit nang lumiko ng daan, naabutan niya itong nanginginig sa takot habang yakap-yakap ang isang bata. Magtatanong pa sana, ngunit hindi na nagawa ng makita ang aswang sa unahan. Nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kinalalagyan ni Nora. Aba, hoy! Ako ang harapin mong aswang ka. Iwanan mo ng tingin ng asawa ko. Halika rito! Kagad hinabol ni Elay ang nilalang. Nang makapa ang nakasukbit na itak sa tagiliran, hindi na siya nagdalawang isip. Naabutan niya ito sa gubat na tangka na sanang aakyat sa kabilang bundok para magtago. Bago pa mangyari, mabilis na kumilos si Elay. Tinaga ng paulit-ulit ang aswang. Hindi ito tinigilan hanggang sa maputol ang ulo. Saka lamang dinatauhan si Elay. Patay na ito. Pero hindi pa siya tapos. Pinaghiwa-hiwalay nito ang katawan ng aswang.
Pagkatapos, iniwanan sa pagmamadaling malaman ang lagay ng asawa. Naroon pa rin ito sa daan yakap-yakap ang batang hindi kilala. Nang mapatingin sa tabi, nagulat siya sa nakahandusay na bangkay ng isang babae. Nakilala din dahil tinawag ito ng bata na nanay. Isang linggo ang lumipas. Namuhay sina Elay at Nora sa kanilang tahanan, kasama ang batang naulila sa ina. Ito din ang naging tulay para magkaayos sila. Hindi na humadlang si Nora kahit araw-araw na umalis ang asawa para manugis dahil meron na itong kapiling. Subalit binago na ni Elay ang ugali. Naninibago sa pagdating ng bata, kaya nasabik na mumasta bilang ama. Umalis man siya para manugis. Nagmamadali itong umuwi para makapiling ang pamilya at ang bagong biyayang dumating sa kanila. Ang dating bangayan, ngayon ay maayos at magaan ang pinag-uusapan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.